Para sa ulamin namin ng hapunan at baon na din ni Daddy kinaumagahan, 3 ulam yung lulutuin ko. Adobong sitaw, ginataang kalabasa at pinakbet. Minsan talaga kapag nasa mood ako o sinisipag, madami nga akong niluluto. At dahil 3 araw nga din na magkakasunod ang duty ni Daddy, nasa kanya na nga din kung anong pipiliin niya na babaunin. Kapag nagsayang na nga din ako ng bigas, umaabot na nga din hanggang kinaumagahan. Minsan, umaabot pa nga ng 3 days. Nagle-less rice na din kasi ako dahil madaming nagsasabi na tumaba ako. Char. Nagle-less rice nga pero mahilig naman sa cake. That's not food, anak. That's not food. Bali nilabas ko na nga din itong mga gulay na nabili namin sa Asian supermarket. Kapag may mga gulay talaga, dapat yun yung inuunang iluto para hindi masira sa ref. Pero minsan kapag tinatamad magluto, napapa-order nga sa labas, kaya naman hindi maiwasang may masirang gulay. Ito namang kalabasa na nabili ko, hindi ko napansin na may sira pala, buti na lang konti lang. Nahirapan nga din ako sa paghiwa ng kalabasa dahil na din siguro maliit ngayong pinili kong kutsilyo. Nihanda ko na nga din lahat ng mailuluto ko kaya naman sinimulan ko na nga din magluto. Nag-isa na nga ako ng bawang at sibuyas at pagkatapos nilagay ko na nga din ang sitaw. Nilagyan ko na nga din ng paminta, oyster sauce, konting toyo, asukal at konting tubig. Bacon naman yung nilagay ko at ayan hinalo-halo ko lang. Pagkatapos ko nang maluto yung adobong sitaw, sunod naman ay yung pinakbet. Cannot see you there. Nung natapos ko namang maluto yung pinakbet, sunod naman yung ginataang kalabasa. Ginataang kalabasa lang to dahil baka ayaw nga ni Zane yung adobong sitaw at pinakbet. Last time nga pala nung nagluto nga ako ng ginataang kalabasa, napadami nga ang kain ng batang makulit. Kaya naman sa isip-isip ko nga every week na lang ako magluluto ng ginataang kalabasa. Hanggang sabihan na naman nga ako ng anak ko ng again, Mami. So ayun, mahilig nga din pala siya sa mga gulay pero depende nga kung anong luto.